Samantala, nagbigay ng privilege speech si Senador Leila de Lima kanina sa Senado kung saan binigyang diin niya ang umano'y panggigipit sa kanya ng mga kalaban sa pamahalaan, kabilang na ang pamimeke ng testimonya ng mga testigo. Mula sa Pasay City, itong balita ni Joyce Balancho live. Joyce, go ahead. Yes, magandang gabi sa iyo, Attorney Reggie. Naging emosyonal nga si Senator Leila de Lima sa kanya naging privilege speech kanina sa plenaryo ng Senado at sa kanyang talumpati ay nagpasaring o nagparinig ang senadora sa mga ginagawa ng kanyang mga kalaban upang makakuha lang ng mga ebidensya na magtuturo na siya ay umano'y protektor ng mga sindikato ng droga. Ayon kay Senator Leila de Lima, Ayon kay Senator Leila de Lima, upang makakuha ng mga testigo na haharap sa pagdinig ng Kamara ay nagkakaroon umano na interrogation session sa loob ng New Bilibid prisons upang pilitin ang mga preso, drug lords, convicted criminals, DOJ at NBI officials para gumawa ng storya laban sa kanya. Dagdag pa ng senadora, nakatatanggap umano siya ng mga report na isinasailalim sa psychological torture ng Special Action Force ang ilang inmate at gang leaders at pinipilit sila na magsalita alinsunod sa dapat na imahe ni Senator Leila de Lima bilang protektor ng droga. Sinabi pa ng senadora na pinapatawad na niya ang mga testigong tumatayo laban sa kanya dahil alam niyang napilitan lang naman o napuwersa lang ang mga ito. Nanindigan naman ang senadora na bagaman siya ang sinisisi dahil sa hindi magandang imahe ng bansa, hindi anya siya ang dahilan nito, kundi ang patuloy na pagpatay na mahigit 3,000 nating mga kababayan sa loob lang ng 3 buwan, alinsunod sa kampanya ng pamahalaan kontra droga. Hindi rin anya totoo na hindi niya kinilatis muna ang testimonya ni Edgar Matubato bago ito iniharap sa Senado. Pinangalanan naman ng senadora ang 23 umanay miyembro ng Davao Death Squad na sinasabi ni Matubato at hinamon ang mga ito na lumantad at magsabi na ng totoo. Pinuna rin ng senadora ang manoy hindi pantay-pantay na implementasyon ng Oplan Tukhang sa mga mahihirap at mga mayayaman. Ayon kay Senator Leila de Lima, hindi matatapos ang kanyang pagtinag sa katotohanan kahit tinanggal na siya bilang chair ng Senate Committee on Justice and Human Rights. Pinakahalagahan anya niya ang kanyang posisyon sa Senado dahil pinagsikapan at pinaghirapan niya makakuha ng tiwala ng milyong-milyong Pilipino na bumoto sa kanya. Aniya, patuloy siyang maninindigan sa kanyang sinusulong na kahalagahan ng buhay at dignidad ng tao, karapatan ng due process at ang paglaban sa pang-aabuso ng kapangyarihan at korupsyon sa lipunan. Ayon pa sa senadora, anumang pang-aabuso sa kapangyarihan ay may hangganan rin at mananaig ang katotohanan at hustisya. Pakinggan natin ang bahagi ng kanyang privilege speech kanina. It would take more than a committee chairmanship, a House inquiry intended to pillory and crucify me, an ethics committee complaint based on hearsay, a baseless election protest, every day or almost every day tirades from the Secretary of Justice and even the Solicitor General, and vicious personal attacks from the President to take me down. I guess it would take 2 magazines of an Uzi machine pistol to also take me down. Ang lahat ng kapangyarihan, gaano man kalawak ang nasasakupan ay naglalaho rin sa panahon. Ang tanging nagtatagal sa habang panahon ay katotohanan at katarungan. Yan po ang sumpa ng mga may hawak sa kapangyarihan katulad natin. Maglalaho din yan sa daloy ng panahon, pero ang katotohanan at katarungan ang mananatili. Attorney Reggie, nirefer na nga sa Senate Committee on Justice and Human Rights yung kabuuan ng privilege speech ni Senator Leila de Lima kanina sa plenaryo. Samantala, nanindigan naman yung mga senador na bumoto kontra kay Senator Leila de Lima na ang kanilang ginawa ay paraan niya sa ikabubuti ng Senado sa kabuuan. Samantala, bagaman nagpahayag ng pagkadismaya yung mga senador na kapartido ni Senator Leila de Lima, partikular yung mga senador mula sa Partido Liberal dahil ayon sa kanila ay hindi sila nakonsulta ng majority bloc. Ito naman, naging desisyon ng Senado ay tinatanggap nila at sabi nila ay patuloy na lang isusulong ang independence ng Senado. Attorney Reggie. Maraming salamat, Joyce Balancho, nagulat ng live mula sa Senado.